Mula Luzon, Visayas, Mindanao at Sabah at sa lahat po ng mga Filipino and OFW sa ang sulok man sa mundo at sa ating magigiting na kapulisan, mga kasundaluhan na patuloy na lumalaban at nagsisakripisyo para sa ating bayan, mabuhay po kayong lahat. Sa ngayon po ay pag-usapan naman po natin itong ilusyonadang maging First Lady na walang iba kundi si Corimao Corina Chanelas Sanchez na kaulayaw o jowa nitong Marimar Boy Martillo, Sibuyas Bawang, Paminta Rojas. Na-meet ko na po yan si Corimao Corina Sanchez sometime in 2002. Nagkaroon po kami ng studio tour sa ABS-CBN pero hindi po kasama yung kanyang show. Back then po, I admire her as a newscaster. So itong friend ko, pumunta kami sa kanyang studio. Nung dumating kami doon, ang tao pa lang is si Henry Umaga Diaz at saka si Aljo Bendijo at saka yung guard. So nagpaalam kami kung pwede kaming manood habang nagpa-practice sila ng kanilang script. So pumayag naman itong guard at saka yung dalawang mabait na newscasters. So, nanood po kami. So, after a few minutes, biglang pumasok itong si Corimao Corina Chuchu Sanchez. At tinignan po kami ng mula ulo hanggang paa. So, we said hi, hello kay Corimao Corina Sanchez, pero wala po siyang respond. So, yun lang. So, patuloy po kaming nanonood, pero mga ilang sandali po lamang ay lumapit yung guard sa amin at pinalabas po kami ng guard dahil ayaw daw po ni Corina na manonood kami. So, doon ko pa lang po nakita na magaspang talaga ang pag-uugali ng ilusyonadang Corina Corimao Sanchez na yan. Kaya po nung napapanood ko o nabalitaan ko itong kanyang pagmamaltrato sa kanyang housekeeper, ay ako po ay hindi nagdalawang isip para paniwalaan yung totoong issue na yon dahil actually ilang beses ko na po yan nakita dahil ang mga anak ko nag-workshop dyan sa ABS-CBN. So, noong mga panahon na yon, paggala-gala lang naman yan dyan, palakad-lakad. So, nakikita ko siya, pero dead ma lang ang beauty ko sa kanya, di ba? Yung mga ganong tao na walang pag-uugali na matino, kahit pa po celebrity yan, I don't dead ma lang. So, bahala sa buhay niya. Anyways, so, gusto ko na ipakilala sa inyo, or not ipakilala because I don't know her personally. Gusto ko lang sabihin sa inyo yung experience ko sa kanya, na bitch po talaga yan. Bruha talaga yan. Tapos, ayun, di ba, nag-iilusyon ngayon na maging first lady at pabigay-bigay pa ng tsinelas. Panoorin niyo po itong batang binigyan niya ng tsinelas. Okay? Ayan. Para po sa ating mga kababayan, okay, wag po tayong pumayag na bibigyan tayo ng tsinelas. Iboto po natin ang mga kandidato na bibigyan tayo magandang oportunidad para sa kinabukasan ng ating pamilya o ng inyong pamilya. Yung tsinelas po, pag binigyan po kayo ni Corina, ihampas nyo po sa mukha niya, isampal nyo, sabihin nyo sa kanya, hindi namin kailangan ng tsinelas. Ang kailangan namin ay oportunidad, trabaho at livelihood program. Kayo po dyan ng mga nanay na nasa mga barabarangay, livelihood program ang hingiin nyo, hindi tsinelas. Pag next time po, isampal nyo sa kanya ang tsinelas. Okay, ito pa, itong sinend sa akin ng aking follower, panoorin po natin yung picture na yan, tignan po natin yung picture. O di ba? Daang matuwid. Ngayon pa lang ay sinusuhulan na po tayo ng ang mga Corimao na kultong dilaw. Siguro sardinas at bigas ang laman yan. Ulit po sa aking mga kapwa Pilipino na naluloko at natutulog pa na para mga sleeping beauty. Hindi po kayo si sleeping beauty. Wag po tayo matulog. Gisingin po natin ating diwa. Makialam po tayo at magiging matalino po kung ano nangyayari sa ating bayan. Diba? Tingnan mo yung daang-daang matuwid na yan na nakasulat dyan sa plastic na yan o bag na yan. Ha? Yan po, ang sardinas na yan ay isang kain lang po yan. Pero ang paghihirap po ninyo, 6 na taon dahil sa mga hayop na ito na nagbumibili ng boto. Okay? Itong mga kultong dilaw ay mga salot sa lipunan. Balikan po natin nung 29 years ago, I was young then, pero hindi ko po makalimutan ang isang sinabi yon sa speech ng nanay ng kultong dilaw na yumao na si
Corimao Aquino, Cory Aquino, mabuti naman. So anyways, sinabi po niya sa kanyang speech na magkano na nga ba ang galunggong ngayon? Okay, sinabi po niya magkano na nga ba ang galunggong ngayon? That was 1986. So, ang ibig po niyang sabihin, magkano na nga ba ang galunggong ngayon? Nagmahal na yung galunggong. So, parang hindi na kayang bilhin ng mahihirap ang galunggong. Okay? Or galunggong na lang ang kayang bilhin ng mahirap ng panahon na yon. Ang tanong ko po sa inyo, mahal kong mga kababayan, na mga matatalino at magigiting, na bukas ang isipan. Ano na nga ba ang kayang bilhin ng ating mga kababayan ngayon after 29 years of that pesting democracy daw? Na ang mga nakikinabang lang ay mga cronies o mga kaalyado, mga kampo nilang mga mayayaman na patuloy na nagpapayaman. But anyways, ano na nga ba ang nangyari ngayon? Ano na ang kayang bilhin ng mga mahihirap na pinangakuan ng magandang buhay, magandang proyekto ng Kultong Dilaw 29 years ago? Ni sardinas nga at noodles hindi na kayang bilhin eh. Gusto niyo malaman kung ano na lang ang kayang kainin ng mga kawawa nating kababayan na mahihirap? Pagpag. Sa mga hindi po nakakaalam ng pagpag, ang pagpag po ay tira-tirang pagkain sa mga fast food chains, sa mga restaurant. Yung mga tira-tira nyo po dyan, ng mga middle class, na mga may pera dyan na kumakain. So yun po ang tira-tira ang tira-tira po ninyo ay pinupulot po yan ng mga kababayan nating mga mahihirap. Hinuhugasan po nila yan. Pinapakuluan uli para makain nila. After 29 years, ganyan na ang kinakain ng ating mga kawawang mahihirap na kababayan. So ano may pagmamalaki nyo ngayon, mga Kultong Dilaw? Na dahil sa inyo, gumanda ang Pilipinas? Ano ang maganda sa Pilipinas? Diba? Selective justice ang ginagawa ninyo. Okay, base po sa 1987 Constitution kung saan pinalitan ng nanay na Kultong Dilaw, sinabi po sa Article 3 ng Bill of Rights, Section 1, babasahin ko po sa inyo. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of laws. Okay? So ano pong nangyari dyan sa Hacienda Luisita? Diba? Kaya na-impeach si Chief Justice Corona. Kaya binayaran ni Kultong Aquino ang mga senador para i-convict itong si Chief Justice Corona. Bakit siya kinonvict? Binayaran ng milyon-milyon dahil galing sa DAP itong mga senador na ito para i-convict si Corona dahil kinatigan ni Chief Justice Corona ang mga mamamayan sa Hacienda Luisita. So ano ngayon ang pinagsasabi ng ano pa ang silbi ng konstitusyon ng 1987 na konstitusyon pinirmahan ng Kultong Dilaw o pinalitan ng mga leche, di ba? Ng Kultong Dilaw na nanay ni Kultong Dilaw Aquino. Nasaan ang proteksyon para sa mamamayan, para sa kanilang mga properties, sa kanilang mga karapatan? Nasaan ang proteksyon dyan? Niloloko po tayo. Patuloy po tayong niloloko. Ano na ba ang nangyari sa SAF 44? Okay? Yung SAF 44, nakatikim na ba ng hostisya? Okay? Kung natatandaan po ninyo, nung nangyari yung SAF 44, okay? Pagdating po sa Villamor Air Base, para salubungin, okay, or bigyan ng arrival honors itong kawawang mga sundalo na namatay doon sa pakikipaglaban. Nasaan si Panot? Nasaan si Corimao Aquino? Eh di ba nag-enjoy siya doon sa kanyang mga cronies doon sa Mitsubishi para buksan itong para umattend ng inauguration ng Mitsubishi? Imbes na pumunta siya para salubungin ang ating magigiting na mga nagbuwis ng buhay ng mga sundalo. Nandoon si Corimao Aquino, naglalaro na parang toddler. Okay? Parang toddler si Corimao na naglalaro doon. So, nasaan ang pagbabago after 29 years? Patuloy po tayong niloloko ng mga Kultong Dilaw. Marami pa pong mga issue. Marami pa silang ginawa. Isa-isahin po natin
ano yan, i-discuss natin, isa-isahin po nating himay-himayin yan. Pero sa ngayon po, ipagpapatuloy daw ni Marimar Rojas ang matuwid na daan. Pesting daan yan, putik, lubak, kanser, dilaw, madumi, masalimuot, marimarim na daan ang ibinigay ninyo sa taong bayan. Punyeta kayo, ang galing yung umarte ate, napaka-plastic ninyo. Huwag nyo kaming gagawing tanga. Kaya po sa aking mga kababayan, sana po magising po kayo, gisingin po natin ang ating diwa at puso. Gamitin po natin ang ating mga mata, ang ating mga tenga, ang ating puso at utak, gamitin po natin. Huwag po tayong magpaloko sa mga kultong dilaw na nabibigyan kayo ng magandang buhay. Tsinelas at sardinas, hindi po yan makakalutas o makaka-solve ng problema ninyo. Okay, so maging matalino po sa pagboto. Wag nyo pong iboto itong si Marimar at kanyang vice presidente. Wag nyo rin pong iboto ang kanyang vice president na si parang bukid na si Leni Robredo na arte-arte magsalita. Akala mo 15 years old ko makaarte. Parang tanga lang. So, sa susunod po, wag nyo iboto ito. Ito mga parang abnormal lang sila. So, mabuhay po uli kayo. Lahat po ng mga Filipino na handang lumaban sa ating bayan. Mabuhay po tayong lahat. Walisin at durugin po natin ang mga kultong dilaw pagdating sa 2016. Mabuhay po tayong lahat.